Hi, welcome naman sa isang panibagong episode ng Barber's Cut kung saan open kami sa pag-usapan lahat ng mga bagay at syempre, hindi kompleto ang isang episode kung wala ang aking mga fellow barber na si Philbert Wong. Ayan, magandang araw po at ikinagagalak po uli natin na may kasama tayong panauhin. Ang guest natin today is si Chinny. Hi mga kuys! Kuys! Hello mga kuys at saka mga viewers. Hello! Usong-uso nga yung quiz na yan. Una ko siya narinig nung nasa Calgary ako. Yun lang talaga tawag sa akin. Quiz. Gusto ko yung sosyal, nasa Calgary. Diba? Hindi kasi parang, di ba parang kuya, isang syllable na lang. Hindi mo pa kinumpleto. Pang Gen Z. Pang Gen Z. Lang. Talagang kailangan paiksiin mo lahat. Anyway, anong mga nangyayari ba? Anong mga weekend? Olympics, man. Olympics, yeah. napanood mo ba? Yung Puro sa, nakikita ko lang yung parang, hindi ba skandalo, pero parang may nagsasabi, diba, na parang, bit ganun yung ginawa nila sa opening, yung minak yung Last Supper. Yun nga I saw that. Yun yung parang, like, nakakuha na maraming reaction. Pero I think yun yung purpose nila eh. Feeling ko. So, tingin mo sinadya? Sinadya nila kasi para pag-usapan talaga. May point. Kasi totoo naman, pag mali or tama, basta pinag-usapan, yun na yun eh. Pero I don't think, kasi maraming department yan, di ba? Yeah. Kasi on its own, alam natin na ang Olympic, standalone, like hindi niya kailangan ibang forms of entertainment. Dahil nga puro sports yan eh, di ba? Yan ang nag-unite sa mga bansa. I don't think kailangan. I don't think ganun ang, anong tawag dito? Marketing strategy nila. Para, Olympic na yan eh. Kumbaga sa NBA Finals, okay, like, hindi mo na kailangan ba na talagang gawing provocative or mang-offend o kung ano man. So, again, I think sa laki ng organisasyon, syempre, dinedelegate nila yan eh. Ikaw pagdating sa opening ceremony ng ganto sa mga pagkain, ganto sa mga whatever. So, yun yung, unfortunately, yun nga, may mga nagsasabi na inclusive, na gano'n. Meron mga nagsasabi na mag-hop sila dun sa inclusivity kaya nila ginawa yun. Again, we don't know the exact reason. Parang feeling ko nga, yun, kailangan gawin muna para tingnan yung reaction talaga ng tao kung mga few years after gagawin na ba natin to or para sa kanila. Parang ngayon, alam ko maraming magagalit sa simula, di ba? Yeah. Kahit, ako nung napanood ko, after ko lang na-realize nga na, minak nga pala yun. Pero pag yung habang pinapanood ko at that time, kasi napanood ko live eh. Sakto kami napunta nun sa may bahay ng ate ko. Napanood namin live. Nawirdohan lang ako na, bakit yung mga may balbas? Tapos, tapos ngayon ko lang nakita, na ginawa nila na minak daw yung Last Supper. Which is, Ang sa akin naman, kasi may nakita rin ako ng mga back-to-back na mga videos yung kinukumpara yung mga dati. Yeah. No, and end of the day, para sa akin, ang tinitingnan ko dyan is yung artistry din. Kung gaano talaga pinrepare yun. And again, para sa akin, may way na bonggahan nyo pero may effort in terms ng yung mga sayaw ba, sabay-sabay. Or parang nakita ko kasi parang sabihin na natin na gusto kasi nila inclusive na accepted maski mataba ka o payat ka, di ba? Yun ang concept nila na lahat ganon. Okay, fine. Pero kinukumpara ko sa iba yung synchronization, yung effort ba? Kasi ito, hindi naman sa kaya kong gawin yon. Bigyan mo ako ng benteng mga ganun Parang walang masyadong effort dun sa production. Kaya ko, masasabi ko talaga, kaya kong itap yon o gawin. Kumbaga, maski bullshitan, kaya ko. Pero, yung previous year na nakita ko na yung may mga hundreds of nagda-drums na synchronized talaga. Ay, hindi ko kaya yan. So, yun lang na parang ultimate event to. Na parang, bakit ganong klase? Art form yan o expression. Bigyan ito yun lang sa akin. May point ka dun. Medyo yun din yung napansin ko na kung ginawa nila, di ba, na okay, fine. Gusto nyong gawin yung inclusivity. Pero yung dating nung professionalism in terms dun sa mga previews na mga performances,
medyo off. Oo nga, tama. Dun lang. Yung production nila parang 20 pesos. Ganun. Exactly. Diba? Oo. Saan Tama. madadala yung 20 pesos mo? Kaya nga. Parang ganun. Kaya nga siguro binawi na nila sa ganun para Oo. pag-usapan sila. And kasi kaya tama kayo dun kasi sa barko na lang napansin ko. Usually in order, 'di ba alphabetical. Parang hindi naging in order. Kasi nga sinasama na nila yung mga konti na mga delegates. Sa iba. Pinagsasama nila sa isang barko. Para kaya hindi siya in order, parang Philippines, Poland, tas biglang may letter N. Nagkamali din sila sa Korea, di ba? Ay, hindi ko na. Hindi ko alam. Ano Wait, nangyari? kailangan niyo i-check kung tama ba yung information ko. Parang na-announce na Iba. S to N. Ah, N to yung North sinabi. Korea. N yung nasabi. Tapos, parang may ganun ako nakita. So again, di ko alam kung legit. Kung yun. Pero kasi it's translated to, parang ang daming translation sa sobrang nakatrip yung country, of course. Ang nakita kong ganun, yung kay Kamala naman. O hindi Olympic related. Na talagang may nasa tapat siya ng press and in-address niya. Na yung alliance with North Korea, No. yung US. Yun ang nakita ko. Hindi, mas worse. Baka- Sa hirap. Tsaka meron, ito naman sa US. So, pag Okay, change topic. Okay, wait, Hindi, tsaka sa- matanggal ako ng visa dito. Hindi yung yung conspiracy doon na narinig ba? Saan? Isa parang tinakpan lang daw nila yon kasi yung mga, alam mo yung mga horses na gumaganon. Parang symbol din daw yun ng mga 4 horsemen of the apocalypse. Sabi. Alam mo yung parang yung mga image, yung may tumatakbo sa river na gano'n. May nakita nga akong gano'n. Pero yun, ay yung pale horse. Again, Yeah. sabihin na natin totoo yun. Pero may way na gawin. I-mock mo na tama. I mean, hindi naman... Or Mas artistic Yun, pa. Mas tastefully done. In fairness, yung may kabayo, medyo high-tech, no? Medyo hindi, ganda na maganda- shot, may gano'n. kumbaga, konti yung production pero maganda yung pagkakadeliver. Exact. Kasi yung ang isang Madali. criticism doon, na I think sira lang yung stocking nung isa. Parang bentlog niya nakalaylay eh. Yung sinasabi, di ba? Pero ako, sa tingin ko, is parang illusion lang kasi yung stocking is parang napunit. Pero again, regardless, ganun nga. Oo, ganun Diba? tuloy. Maski yung, may way na parang mapawaw ka sa kabaklaan or talagang, yun eh. Pero ang sa akin din, may na pinaka-okay sa Olympics, yung kay Celine Dion. Celine Dion. Kasi di ba, yung nakita natin ng mga images ni Celine Dion or videos, parang nawawala na yung boses niya. Yung documentary niya, diba? Because of that. Ngayon na pinag-uusapan natin to, parang naisip ko tuloy yung Under Paris, tapos yung, alam mo ito si Lindy, parang ano ba to market? Kasama ba to sa marketing nila? Kasi di ba minsan, pag nagka-campaign season, 5 years in preparation yung marketing. So ngayon, napanood niyo ba yun Under Paris? Yung Shark? Medyo ganun siya. Parang Olympics tas sa Paris gagawin. Tapos biglang may shark. Tapos biglang nagtalunan yung mga tao at chaotic. So parang ngayon yung mga tao nagre-react. Pag tingnan niyo parang ito yung nangyari before na nangyari yung Olympics. Parang ito yung nangyari sa kanila. Pag lumungoy sila dun sa river, parang yung Under Paris. So iniisip, wait lang, kasali ba to? Kasi sobrang sikat yung palabas. Shark movie. Baka nga yun Parang na diba, alam nila. alam niya. Tapos yan, andun yung buong government nila. Tapos kanda gulo-gulo. So ngayon yung mga tao, oh my gosh, palalangoyin nyo sila dyan. Kaya nga. Baka may shark. Tama, taas kasi pinadaan nila sa river. Di ba? Kasi wait Baka lang, di ba nga. to marketing? Tapos pati si Celine. Celine Dion. Parang ang sama-sama ng love namin kasi kakapanood ng night. Sabi ko, wait lang, si Celine yung kakanta. Ano nangyari dun or baka napahinga Oo, siya? kasi yung Ang may- sarap tignan do. Merong video na talagang may tinatry siya na usually kaya naman niya. Tapos Note. sumasablay. Hindi, ito, hindi again, magaling, I'm sure napakagandang, achievement kay Celine. Pero, malamang, mga naka-autotune. Kumbaga, ibang klase na yung production dyan. Again, wala masama doon. Oo, Pero, Hindi mo naka-autotune si I mean, yung amount ng production or niyan. Hindi Like, mag-release. Ganda nung sound system nila doon. If any, baka naka-record. nag-effort talaga siya. Oo.
Yung the fact na may courage siya na gano'n, Oo. ibang level yun. Kasi sabihin natin yung boses, baka pwedeng doktorin. Pero yung energy, yung Oo. pagpunta niya dyan, ibang level yan. Ibang, Tsaka mabait talaga siya sa fans. Hindi Oh, siya yeah. talaga hindi siya talaga suplada. Parang sa dami ng videos from before, hindi lang yung ngayon. Mabait talaga siya sa mga tao, hindi siya nagsusungit. Oh, tsaka Canadian. Kaya, Oo, as a true kaya Canadian. Proud. Canadian. Proud Canadian moment. Canadian. Yeah. So yun yung Olympics. Kakadating ko na sa Canada. Oh, ano naman ang journey mo? Paano ka napadpad dito? speaking of Canada, yung anak ko kasi nandito nag-aral siya like 2 years ago. So, As an international student. as an international student. Marami kami naging guest dito Yeah. na international student Yeah, na sila. yeah. So ngayon para makikita natin yung sa Perspective ng nanay. ng nanay, di ba? Masakit. Yung aalis na lang sila doon, tsaka yung nung nagdesisyon sila. I'm sure pandemic Yeah, at that time, during the di ba? pandemic. Yeah. Ano yung tumakbo sa utak mo nun? Ano naman ako parang very open ako sa generation ngayon na, you need to let them go. Kasi ako nanggaling sa generation na sobrang higpit ng parents, gusto palagi magkakasama. So at the end of the day, parang ano na nangyari sa atin? Magkakasama pa rin tayo. Alam mo yun, hindi siya nag-progress. I have nothing against it, but yung parang gusto mo ng sarili mong career, gusto mo ng sarili mong journey. So, ganun ako sa mga anak ko, sa anak ko panganay. So, nag-decide siya, she wanted to come here. So, sige, support tayo. And pandemic, ang tagal nating nakakulong. Like, hindi ko alam kung Dito iba iba yata sa Pilipinas. Iba sa Pilipinas. Obviously, kasi kapitbahay natin si China, diba? So, yung 2 years ata kami nakakulong sa bahay. Diba? So, alam mo yun, mental health and all other aspects in life, sobrang durog. So noon nagkaroon ng opportunity and nabigyan siya ng doorway to come here. Sabi ko, sige, go. With the intention to stay or to study lang? No, stay and study. Kasi syempre, ako gusto ko ayoko lang na nasa passport holder na tayo ng Pilipinas eh. And isa sa unfortunately, weakest is the Philippines. Mahal ko yung Pilipinas, pero guys, hindi mahalin nyo naman kaming Pinoy. Diba? So yung effort itself, and na-experience ko yun kasi nung bata pa ako, hirap kumuha ng passport eh. Kailangan ko padalin yung ano ba yun, para lang patunayan na, yung Birth certificate, yung school diploma, lahat dala-dala ko para lang patunayan na, alam mo yun, ako to eh. Diba, passport lang eh. Pero sobrang effort. So, pati visa. So, I've gone through all those process and sabi ko, ayoko nito for my children. At least, may isang strong visas. Alam mo yun, so kung saan siya dali nag-apunta siya ng Europe, alam mo yun, ino-open ko sila to that. Kasi mas iba rin talaga yung tingin pagka yung passport mo may laman eh. Again, Pilipinas, stay strong. Paano ba ma-change ng Pilipinas yun? Sa totoo lang, alam mo yun, hindi ko... Nasa leadership. Parang dito, leadership. Sinabi ko dati, di ba, na kung ang mga leader natin is alam kung paano gawing leverage, ang contribution ng mga Pilipino sa buong mundo, sabi ko sa'yo, in 1 week, kaya nating i-collapse ang economy ng mga favorite destination. Sobrang totoo yan. Yung diba? sobrang galing ng mga Pilipino. Hindi ko alam yung skill set natin. Ngayon ko siya nararamdaman. Oo, kasi pag nagta-travel ako, as in dinadala ko yung Pilipino ako. And maraming mga banyaga na hindi alam kung saan nga yung Pilipinas eh. Tapos nagugulat sila, tapos minsan hindi nila alam, meron mga sikat na fast food chain. Parang ako, wait lang, anong meron? Bakit iba yung pakiramdam na... Yeah, hindi. Para kung halimbawa dito rin, since ako alam ko na yung Pilipinas, hindi naman talaga nila pinapansin eh. Ang pinapansin na talaga nila, Canada, US, or Europe. Yun lang eh. Hindi nga nila, parang ang daming nami-miss out. So parang ako dito, sinasabi ko kung ano yung meron, and ano yung current, hindi yung luma. Kasi I guess marami rin pumunta ditong Pinoy na dati pa sila eh na hindi po dahil lumang tao kayo. Sorry. More on dumating kayo dito nung sobrang open pa din si Canada sa maraming
Pinoy. Tapos, Teenager pa si Nora teenager pa Honor. si Vilma Nora Santos, si Maricel Soriano, gano'n. Pero, di ba, si Dolphy. So ngayon, iba na siya. It evolved. Like, sobrang layo. Sinasabi ko, sobrang layo ng Tingin ng tingin. Oh, tingin. Pati yung aesthetic ng dito at saka sa atin. Sobrang layo, sobrang iba na. So pag tinatanong ko yung mga tao kung paano nila alam yung Pilipinas, hindi nila alam na yung mga sikat na foreign fast food chain sa atin. Parang ako, yeah. Madami niyan. At saka hindi lang yan. Ito lahat meron dun. Tsaka ito, mas maganda yung pagkakagawa. Mas maganda. bago. Tsaka yung mga sinasabi ko nga dito is pati yung mga construction ng mga highway. Layo. Ang layo, di ba? Medyo mukha nga South Soup, Quirino Highway yung isang tulad. Sabi ko, wait lang, lakas maka Quirino Highway. Hindi, tsaka isang highway lang dito, yung parang 401. Kaya sa atin, kumbaga, nakailang flyover na yan eh. Yeah, di ba? yeah. Parang yun lang alone, yung pag-construct nun. Like dito, yung isang subway dito sa may Eglinton. Over a decade na. Hindi over pa rin a tapos. decade na Actually, hindi hindi lang matapos. kayo yung nagko-complain yan. Pati sila na taga dito na parang lahat ng construction from 1960s ata or 1800s, yun pa rin yung gamit nila. Hindi gamit Parehas. Hindi, yun ang natatakot ako na Pag parang may major. yung stagnant na itong Canada na parang wag tayo gumaya sa US halimbawa na Ganun lang yung isip Yung- nila sila yung... at saka tumigil talaga. Kung maging golden age is parang wala na eh. Wala na. Ikukumpara mo sa ibang mga developing countries pagdating sa infrastructure. Pag sa Asia, sa Pilipinas nga mas okay pa kaysa sa US. Pero yun yung isang kasi masyado nilang ayoko gamitin yung word na dinurog, pero masyado nilang tinakpan yung ganda ng Asia. Tama. Ang layo ng bilis ng progress ng Asia itself versus dito sa North dalawang America. magkapit-bahay And by na design bansa. kasi talaga yan kasi ngayon na nagra-rise na sa power, lalo na ilang bansa sa Asia. Oo. No, o tanggalin na lang natin sa China kasi gets na talaga yon. Pero yun ang dahilan. And Kaya ayaw nilang sumikat. Parang pag nakita ko nga like ngayon in comparison to sa mga nangyayari dito, sabi ko, I guess kasi tayo as Pilipino before kinondition tayo na parang workers lang tayo eh. yun ang totoo doon. Kinondition na tayo na mas magaling sila, mas maganda sila sa atin. So ang daming generation na nauna sa atin, ganun lang yung tingin nila sa sarili nila. Exactly. 'Di ba? So nag-end up yung mga bagong generation, since nakakalabas na ng bansa, pag bumabalik sila, na-realize nila na hindi lang tayo ganun. Kaya tayo naging sobrang progressive, naging competitive. So ngayon, pag kunwari nagko-compare, sinasabi ko, mas maganda sa Pilipinas ngayon kesa dito. I'm sorry, kung sasabihin mo sa akin na ang ganda-ganda, travel ka muna. Yun lagi kong sinasabi. Like, not just from here, parang pag nagta-travel ako. So yung parang snooty, yung parang mayabang na, Philippines is... Have you Hindi. been? Have you traveled? Yun palagi kong inaano sa kanila. Para kasi kung hindi pa kayo nakaka-travel, tapos pinapakita lang dito pa ulit-ulit yung mga Mga it's slums. it's more fun in the Philippines as slums, tapos puro bundok. We're rich in that sense, but then yung infrastructure natin, yung whole culture and everything else, nightlife natin, oh my God, girl. Iba. Kasi dito nightlife, Friday, Saturday. Doon sa atin, Monday to. walang tulugan. Tsaka sometimes, ang lakas makatanda. Ay, yung tulog agad na Saka bawat gabi may nauuwi ako doon. Uy. Uy, I love you. So, Ay, joke lang. I love you. Hindi, pero mayroon ka mapupuntahan. Oo, Tsaka yung... bukas eh. Tsaka very accommodating yung, alam mo yun, hindi ka parang nakakapagod maghanap ng something dito. Ang criticism, hindi mo criticism, no? Ang defense naman kasi doon, given na yon. Pero para sa may mga pera or sa middle class, upper middle class. And ang sinasabi nila ay at least dito sa Canada, walang lower class. Parang gano'n. Parang Automatic, pantay-pantay pantay ka lahat. agad, di ba? So yun yung parang, I guess, pang-counter nila doon na parang sabihin mo na, parang gusto pa nilang para i-prove talaga na
slums na parang ganun kapangit? Pero sa hindi. totoo lang, yun yung, like, nafe-feel bad ako pagka ganun yung description palagi sa atin. Sinasabi niyo palagi third world kami. Pero pag tinitignan ko parang, Baliktad. Baliktad. Kasi kumbaga i-redefine natin yung third world. Oo. Kaya nga, di ba napag-usapan natin dati, kung ano lang naman talaga ang main advantage ng halimbawa Canada sa Pilipinas, healthcare. Okay? So, yung kung i-address natin yung dalawang yung healthcare at saka ano pa, yung talagang, Wala na sa akin. I think healthcare lang kasi yun lang yung baka Healthcare tsaka uubusan siguro ka ng yung milyon. Healthcare tsaka yung, I guess, yung sweldo. No, Like, iba- ako nakikita ko ngayon, sweldo. Kasi healthcare sa atin, based sa na-experience nung anak ko and sa mga nakikita kong complaints, Dito. mas maayos tayo sa Pilipinas. Oh, talaga? Ang layo, Yeah. kung paano tayo i-accommodate. Hindi, nandun tayo. Kung, Paano? ang ibig sabihin, kung may pera. Pero ang sinasabi ko kasi, yung healthcare para sa HMO na lahat. kasi. Merong, ano yan? HMO, yung Ano health yan? insurance. Yung health Oo, insurance, lahat. Pero ang sinasabi nila doon, ewan ko, baka Hindi, update siguro me. yung mas common na tao, mas may access sa ganun. Pero dito naman, kahit yung common, parang ang tagal ng serbisyo. Kaya nga, Hindi, gusto ko lang malinawan yung sa HMO. Sige. May mga nagsasabi na may mga limit daw. Or pag medyo matanda ka na, goodbye. So baka okay yon sa mga kabataan o yung hindi pa ganun katanda. Ano yung mga exclusion nun or... Meron na kasi ngayon, marami ng mga businesses kasi na pumapasok sa Pilipinas, which is progressive siya eh. Makikita mo pag marami nag-invest eh, diba? So, marami na ring may trabaho, marami ng platforms. And yun nga, yung mga HMO, meron na rin silang for mga aging, yung mga seniors, meron na rin eh. Merong, depende sa baba ng sweldo or taas ng sweldo or yung iba kung gusto mong mag-purchase ng sarili mong health card. Okay. Maraming options eh. Tapos may mga government, again, local governments natin. Wala namang hindi corrupt eh, 'di ba? Kung sino lang yung mas magaling mag-corrupt at saka sino yung mas alam mo, ang tawag doon, mas hindi nahahalata yung pag-corrupt kasi mas pinapakita nila na maayos yung city nila. Maraming ganong city sa atin na kahit walang pera, nakakapunta yung mga tao na mas unfortunate kesa sa iba. Nakakapunta sila. So mas alam mo yun, minsan naisip ko mas pinapakita lang talaga yung maraming mahirap eh. Pero ginagawa ng paraan eh. So yan, I guess, baka kailangan talaga ng education. Maski dun sa mga mahirap. At kasi, ang tinanong ko, sabi mo given na sa mga may trabaho, marami ng mga may trabaho. Okay. Yeah. Pero paano yung nagtitinda ng mangga sa kanto? Paano yung nagpe-pedicab sa kanto? Yung mga yan ba is paano sila? Meron silang, ngayon kasi yung mga local government, meron silang mga parang card. May tawag doon sa mga card na yun. Tapos magagamit. Meron yung mga may libreng cinema every month. May libreng pa-cake. No, pagdating sa medical. Kasi Tapos again, yun ang pinaka-importante. Meron din hospitalization. Hindi parang naman, free hospitals. Okay. Pero hindi naman yung sinasabi kasi ng iba, free. Pero ang free yung tuwalya. Pero alam mo yung iba is patay ka. Parang Alam niyo hindi siya ganun. Hindi ko masasabihin na in general Pero may mga cities na libre. kulang siguro sa atin na parang Awareness. Canada. Awareness. Tsaka yung Oo. access sa information agad. at saka kung merong awareness, obviously hindi yan same level agad Yeah. ng sa Switzerland o dito. Oo. Pero kung may awareness, dyan mo mapopoint out, ito kailangan natin i-improve. Ito hindi nagwo-work, ito kailangan nating adapt. So yun, I think yun ang kulang. Sa akin din pala, yun ang kagandahan ng Canada is yung halimbawa, mag-a-apply ka ng mga passport, mga ganun. Kaya mong gawin mag-isa. Mag-isa, yeah. Yun ang Independent difference. sa, alam mo, mabilis yung proseso and all. Hindi mo kailangan na, ilakad sa ganito, ilakad sa ganito. Kumbaga, kaya mong ika-accomplish yun ng isang araw, tapos lahat na, yun lang kulang, I guess. Yung problem kasi sa system. atin yung system, systematic dun sa mga ganyang like government IDs and all, parang forever to. Kaya, Pero in terms of, yun nga, yung mga ganitong bagay, pag nagta-travel ako, titignan ko, saan ko kaya pwedeng patirin yung mga anak ko? So, unang titignan ko safety. Pangalawa, healthcare. And sobrang major sa akin yung healthcare na hospital. Parang nakita ko kung gaano karaming hirap na hirap silang magpa-check up. Parang ako, ano yung nakakapagod na lahat kailangan schedule or minsan yung tao nandyan na papaalisin mo kahit na alam mo parang mamamatay na sila. Triage, Hindi ganun triage. sa atin eh.
I mean, sa atin, fine. Walang pera. Pero i-accommodate ka na. Hindi ka nila paalisin. Bawal yun. Bawal paalisin ng hospital. Sabihin natin wala sa pera, pero hindi ka nila ipupush away. I-accommodate ka nila. Mas empathetic and sympathetic pa rin tayong mga tao. Pero ngayon ba, observer ka lang dito sa Canada or ano ang plano mo? Observer pa rin ako kasi syempre, alam mo yun, hindi ko alam kung magiging okay or what not. And ang parang feeling ko, gusto ko pa rin mag-travel around. I wanna see what my other options are. Pero syempre, if i-embrace ko yung Canada, gusto ko embrace din ako ng Canada, diba? Vice versa. But then, yeah, kung maging okay, di okay. Pag hindi, di hindi. Parang ganun. Pero ngayon kasi I'm just seeing parang ano yung opportunities at the same time. Like, alam mo yun, ano yung pwede kong ibigay to make it better. Especially in our community na minsan naiisip ko pag naririnig ko sila. Parang hindi sila proud. Hindi. Parang alam mo, minsan gusto ko sabihin, you have to be proud. Kasi kung di pa kayo nakakapunta ng Pilipinas right now, makikita niyo sobrang different. And it's nice to be representing your own country sa ibang bansa. You have to be proud. Kasi ako, nilalaban ko pag kunwari, uy, ang ganda mo mag-English. Sabi ko, ganito kami sa Pilipinas. Nilaban ko yun. Hindi mo alam, maraming eskwela, daming universities doon na yung mga countries pupunta doon para mag-aral ng English. Parang ako, wag na tayo doon sa victim mindset. Parang palagi na lang tayong maging proud kayo kung ano kayo, healthcare worker or nanny or whatever. Kasi kung di dahil sa inyo, tas ganyan yung ugali ng mga tao, mamatay sila. At saka siguro, kasi kayo ang babait nyo, tas kayo yung alam palaging, gets ko yung magpapakumbaba. Pero be proud. Para hindi yung parang low-key, parang, ay, yeah, she's my, ay, iratang-irata ako. Pag kunwari, Filipinos are so nice kasi they're this and that. Tas biglang, sila kasi yung, katulong ko parang ako, wow, bait namin. Tas biglang, alam mo yung ganong mga hiritan. So parang ako, kung wala kami, hello. Kaya nga. Diba? Pero ina-explain ko pwede rin sa tayo kanila. mag-name dito Sino? Ayoko kasi. Correct me if I'm wrong. Kasi during the war, yung mga Americans, tinuruan talaga tayo mag-nurse sa kanila. Kaya naging sobrang lakas ng nurses, dumami yung nurses. Kaya isa yun sa pinaka nag-angat sa atin or nagbigay ng opportunities, especially during the 60s, 70s. Kaya lumabas lahat ng mga Pinoy, tas naging nurses talaga sila. At saka I think, ito ko lang to, theory ko. Kaya tayo napaka-hospitable. Yeah. No? Nasa dugo natin yan. Kasi, pre-colonial, okay, ang Pilipinas daw, at saka theory ko, ay sobrang utopia. Diba? Walang problema, kumbaga, okay, mga tribo-tribo nag-aaway, pero tayo ang pinakamayaman sa lahat. Sa mga mineral, yung culture, lahat. And pag ganun ng isang bansa, parang masaya. Wala kang problema diba? Sobrang, wala So, kung wala nga sa vocabulary mo yung super, parang iba sobrang abundance diba? So, ilang hundreds of years later, imagine mo yung mga pre-colonial na mga ninununo natin, kaya nilang gumawa ng para mga pyramid. May mga ganun na discover na para sa mga Aztec, pati yung mga na-discovering mga gold, bronze, yung mga ganyan, yung mga jewelry, lahat. So, talagang advanced society and warfare, di ba? Pati sa natin, yung mga bangka, di ba? Na talagang nakikipagkalakalan sa China na nasa nila yan, nasa history book ng China, mas marami pang account doon na may kakalakal sila mga Pilipino. So, perfect. Unfortunately, yun nga, na-take advantage, nasakop tayo, na-brainwash tayo, and nagamit yung strength natin yon as weakness, naging subservient. Against us pa. I think, alam mo yun, since ang daming din nagsakop sa atin, nakuha natin yung habits nila. So, kaya sobrang adjustable natin Naging, naging genetic siya sa atin na lahat ng cultural difference na nakuha natin. So, Spanish, tapos mga ibang Americans na lahat na nagsakop na nakuha natin yung ugali. Yan ang minsan parang downfall din natin kasi wala tayong identity. Sarili. Na nagmamanifest yan pagdating, pinag-usapan na rin natin dati, pagdating sa music, pagdating sa entertainment, na yung pride natin dati na tayo ang hanggang ngayon tayo pinakamalapit magkaraoke, 'di ba? Pag may mga singing competition. Pero ang
identity of course as entertainment, no, pero pagdating talaga sa artistry, sa excellence, wala tayong identity. 'Di ba? Ngayon nagtatry tayo maging Korean pop. 'Di ba? I mean, in the entertainment industry. Oo. Nagtatry tayo maging K-pop, P-pop, 'di ba? Kasi pero dati nilalait natin mag-English. In fact, 'di ba, yung mga Korean pumunta sa Pilipinas para mag-aral ng ano. Indians. Dito lumaki tayo, parang binabash natin yung Bollywood, yung mga ganun, pero sila may sariling industry. So yung mga bagay na sobrang feel natin tayo yung the best, pero tayo ang the best manggaya. Pero yung ano talaga, yung kilala ng, yung talagang Pilipinong Pilipino. Hindi, kasi I feel like yun kasi yung iniwan sa atin, like what I said earlier. Yung iniwan sa atin is tagasunod lang tayo. Yun. Hindi tayo dapat nagli-lead. So yung generation before, sino yung una nating sinundan? 'Di ba yung mga Americans? So doon lang tayo, palang sila yung the best, sila yung magaling, sila. Tayo sumusunod lang. So naging ganun na siya. Hindi na tayo nag-isip on our own. Tapos pag may nag-iisip on our own, parang sila yung baduy, sila yung pangit. Alam mo yun, parang pwede mo naman siyang, alam mo yun, i-incorporate dun sa whatever you're doing. Pero yun na siya. Personally, buong buhay ko, yun yung pagkakaalam ko. Hanggang lumabas ako dun sa mindset na, wait lang, hindi lang pala sila yung magaling, hindi lang pala sila yung, alam mo yun. Ano yung point na sa buhay mong lumabas ka sa ganung mindset? Kasi, recent ba yun? Oo, very recent lang. Kasi syempre, nakatira sa Pilipinas, ito lang yung surroundings mo. Tapos nung lumabas ako ng Pilipinas, tapos nung ko nakita na, ay pwede palang maging ibang tao ka. Or alam mo yun, pwede ka palang mag-isip ng sarili mo na hindi ka i-judge. Lakas kasi tayo mang judge eh. Meaning nyo, lakas tayo mang judge. Isa tayo doon. Pag may nakita tayong yun. So parang ako, so tayo mismo, sa sobrang judgmental natin, tayo mismo hindi tayo makalabas sa sarili nating, yung sarili nating nalilimit tayo. Oo, nalilimit tayo. May limitation tayo kasi parang wait lang, baka ma-judge ako. Lalo ngayon na, yung exposed tayo kasi technology, di ba? So, parang kung wala kang confidence sa sarili mo, mas matatakot ka talaga eh. Either talaga maging confident ka or talagang patay ka. Tatago ka kasi nga alam mo, naku, pag ako na-expose na ako, i-ridicule ako o lalaitin ako, i-criticize ako. Wag na lang, ika-cancel ako. Pero ang only way na magkaroon ka ng confidence is through talagang excellence. Talagang kailangan mo ring And yan naman yung nangyayari ngayon kung bakit ang progressive ng mga Pinoy. So yung sabi ko kanina, maraming lumabas, tapos nung bumalik sila, dinala nila lahat ng knowledge nila. Tapos yun nga, sino ba yung mga madalas nakakalabas yung may budget, may pera. So ginawa nila, gusto rin nila maging competitive. So kaya nagbago lahat. So because we want to excel. Parang ako, wait lang, hindi tayo daw magaling mag-English, gagalingan ko. Alam mo yung ganun, ito yung mga kulang. So nangyari, lahat ng kulang natin, yun yung pinuno natin. Kaya sinasabi ko, proudly na sinasabi ko, kaya kami nag-excel. Kasi ganito, nilabel nyo kami as third world. So ngayon, embrace ko siya, fine, third world. Pero tignan natin kung sino yung mas magaling kesa sa atin. Kaya nga feeling ko ang dapat mamuno sa atin. Ito theory lang ako. Yung galing na dito. Ika-cancel. Yung galing na dito, kumbaga, kasi iba yung inside looking out or sa outside looking in na makikita mo lahat ng mali tapos makaka-adapt ka sa lahat ng tama naman sa bago mong surrounding. Tapos yun ang dadalhin mo, yun ang ipipreach mo. Yun ang challenge kasi diyan, pagdating kasi sa yung sabi ko, mga namumuno-muno, maski gaano ka ka-pure, 4 years ka lang, 6 years, o kung ano ba, di ba? Hindi enough. Kung ang Singapore, it took them ilang years, isang generation, which is a standard, dekada, di ba? 2 decades, o kung ano, which is sa standards ng economy, is talagang unheard of, di ba? Kung ano sila dati, di ba? Hanggang kung ano yung nagawa nila. So, mas naniniwala pa rin ako na ang policy sa Pilipinas, ang political system doon is a reflection ng mga mamamayan. So parang yun ang kailangang magbago. And okay, wala nang pag-asa tong current generation or in terms ng sa mga leadership ng mga ganyan. Pero at least talagang yung mga mamamayan, yung mga otherwise wala eh. Ang ganda ng idea mo. Okay? Ikaw
kung sino ka man, si Lee Kuan Yew ka man, okay, kaya carbon copy, after 6 years, wala ka na. Yung 6 years na hindi enough yun eh. Hindi enough yun para tanggalin mo yung basura sa ano eh. So, hindi enough yun para magpatayo ka ng mga infrastructure, mga ganon. So, parang, paano? Walang continue. Yun. And the only way na magkaroon ng continuity ay kung yung mga mamayan ang mismong sa individual level ang mag-excel, and I think huling chance na natin to ngayong meron ng technology. Kasi wala nang excuse. 'Di ba? Maraming opportunity. Parang aware na dapat lahat. Aware na dapat in terms ng ng knowledge. Alam mo, yung mga may mga courses ang Google sa mga program. Lahat ng mga malalaki libre. Totoo And yan. ang pinakamalalaki na mga bayad dito, halimbawa sa Silicon Valley, 'di ba? Is wala silang pakialam kung wala kang high school diploma. Gawan mo ako ng program na ganito, wala akong pakialam. Eto, starting mo 300,000. 'Di ba? So ngayon is meron na yan, na-open up na yung opportunity na yun. Yung gig economy sa Pilipinas at saka yung mga higher level nga. Wala na talagang excuse. 'Di ba? So, pati sa pag-remit ng mga pera, 'di ba? Ang dali na eh. Meron ng infrastructure. Accessible. So, wala nang excuse, binigyan tayo ng last chance. Kasi ano yung reklamo ng dati ng mga ibang generation, bakit hindi ganun ang growth? Ay kasi mangmang kami, okay? Kasi wala kaming bayad sa hindi afford ni tatay yung okay. Pero again, sa bagong ang mundo, ano yung sa mga requirement, technically hindi mo nga kailangan mag-aral eh ng traditional Kasi lahat ng knowledge nasa internet, lahat ng mga crucial na skill libre. Ang 'di ba? And end of the day, i-judge ka kung ano yung capability mo. So tanggal na sa equation 'yun. Then ano pa? Healthcare. Kaya nga hopefully mas ma-improve pa 'yon. Ano pa? Yung 'di ba? Yung ano pa yung handicap natin na tinatawag? Ano, language? Wala. Sabi ko nga, 2 years from now, irrelevant na ang language. No? Through technology, pupunta ka sa China. Real time. May mga AirPods lang tayo. Real time, walang latency. So, irrelevant na. Magiging borderless. So, ano pang handicap natin? Ano pa? Diba? So, merong bright future. Pero, ngayon din ang chance na kailangan mag-invest tayo kasi kung gaano ang access natin doon, yung mga ibang bansa, yung mga bagong generation nila, pare-pareho din ang access. So, ang competition is nasa real and applied knowledge. Hindi na pwede talaga ang mediocre. Kasi talagang, parang sa YouTube ngayon, di ba, social media, lahat is may phone, lahat is ganon, lahat creator, pero bihira. Pahirap ng pahirap mapansin or talagang mag-thrive financially kasi nga dumadami ang competition. So kailangan mo mas maging kumbaga original. Buti na lang may OnlyFans. Hindi, joke lang. Tara, balik na tayo. Pero ako sa totoo lang, alam mo yun, yung current wala na tayong magagawa eh. Yeah. Pero nakikita ko na lang kasi paano tayo nagta-thrive as Filipinos. Ginagalingan natin yung skill set natin. Yun yung the best. Ako, yun yung unfortunate sa atin is yung mga tao na ang gagaling, pero syempre hindi tayo lahat may pera pang school eh. Mahal din ang swela sa atin 'di ba? Pero yan, magtatrabaho ka as sales clerk, sales lady, tatayo ka ng 12 hours. Gusto nila parang hanggang 4th year college, parang gaano ka hirap yung, 'di ba? Parang ba't di nyo ibigyan lahat ng chance, 'di ba? Hindi yung kaya yung madaming lumalabas ng Pilipinas, kahit na hindi sila nag-graduate ng high school, pero skill set. Kasi yung ibang bansa, skill set based eh. Basta meron ka mag-English, kaya mo yung task, tama pa yung oras. Yun yung sa atin, yun yung major problem natin. Ano tayo, pabibo tayo eh. Alam mo, sige, ako nagagawa niyan. Sige, boss, ako na lang, boss, ako. Yung mindset na yun. Yung palagi kang, alam mo, hindi ikaw pwedeng maging leader. So yung mga magagaling na galing sa magagandang eskwelahan, galing sa ibang bansa, sila nagiging leader kasi alam nila yung game. Kaya kailangan nga
yung pagdating kasi sa pagiging leader, yung mga entrepreneur, di ba? Parang in a way is kailangan maging leader ka kung gusto magkaroon ka ng entrepreneurial mindset. And kaya sinasabi ko pa, dinadagdag kong wala nang excuse ngayon talaga kasi pagdating sa halimbawa na TikTok, di ba? And ito marami nang successful. So sa example Galing ako mo doon. na pag-usapan natin yan. Pagdating sa example mo sa yung SM clerk, di ba? Nakatayo ka 10 oras, 12 oras na hindi na-stimulate yung utak mo. Okay. Kung nag-try ka, halimbawa lang, mahilig ka pala magluto. Alam mo yun, pwede ka nang magluto ng siomay at i-TikTok mo, magbenta ka sa TikTok. And madami nang sumisikat talaga yan at yun, kumikita talaga. ha. Correct, yun End of the talaga. day, ano yun, diskarte mo, di ba? Yung entrepreneurial mo, leadership mo. Wala nang excuse. And may mga gumagawa niya na nagsasucceed, sina Diwata o kung sino man. Kasi nga Madami, meron sobra. eh. Glenda, di ba? Parang naging Glenda something. Ang dami. Madami bilyonaryo sobra. na. Oo. Yung isa nagti-TikTok parang gaganon lang eh. Parang nag-viral eh na parang bata, na parang ano lang eh, na yero lang eh. Talagang tapos nagla-live siya. Tapos pag may nagbabayad ng mga emotion, may emoji, may ginagawa siya. So, heart. Oh, ito yung dragon. Ganon. So kanya may way na. Again, yan medyo comedy yon pero kung ano man trip mo. May way na ngayon kasi nga yung creativity is na monetize na. Huwag mo naman abusuin. Kadalasan, lalo na yung ibang mga kababaihan ginagamit sa kasamaan o sa katarantaduan kasi na-realize nila, Pwede you mean to pala. tell me, magpapasexy lang ako, gigiling-giling. Bata to like 13, 14, US dollars ang kikitain ko. So wag naman ganoon. Again, Yung yun ang- values pa rin natin. at saka yung end of the day is yung mas maano yung Mas utak stimulate mo. yung utak. Oo. Magamit natin yung... Oo. So yun. Yung anak ko rin, parang during the pandemic, siguro kasi talaga, totoo naman nung pandemic nag-hit lahat eh. Lahat. Tama. Kasi lahat tayo nasa online space. Di ba? Wala tayong magawa, hindi makalabas. So sa Pilipinas talagang yun yung... Tapos, sa pa akong galing? Basta yung anak ko, siya yung sikat sa TikTok kasi she dances. And she dances really well. Oh. Tapos pinost niya ako na parang ito yung nanay ko. Nanay. Tapos parang yung mga tao, nanay mo yan, that's our mom now. Parang ako, okay. Tapos biglang nag-blow up siya. Tapos parang inisip ko, wait, sige, gamitin ko na rin siguro ito as platform. Gaya ng sabi mo na, kailangan something na personally, kailangan Makakatulong makaka-enhance, makakatulong sa mga tao. Tapos nag-iisip ako, ano kaya yung pwede? Tapos doon na rin yung, yun nga yung sa edad ko. Doon na nag-start kasi mga tao naggugulat na, alam mo yun, doon na ako sa edad na sa Pilipinas dapat matanda na tayo. Yan, doon siya nag-start. Ano ba, ever since parang ang lifestyle mo, like fit na, healthy, or meron ka bang, dati ba, hindi? Kasi nakikita ko lang yung mga ibang tao, baka sinasabi, okay, magpapayo ka, magsasabi ka ng ganito mga lifestyle, ganito, meditation, ganyan. Pero sabihin nila, iba naman yan eh. Ayun, genetics Oo, naman ganyan. yan. Ganyan, di ba? Hindi niya alam yun. Oo. Totoo Pero ano yung... Lagi ko nga sinasabi, yung genetics, dadalhin lang tayo nan hanggang kaya niya. Pero yung lifestyle mo, pag hindi mo inayos, walang magagawa yung genetics mo. Kung kain ka ng kain, imposible yung hindi ka lalaki. Pakita mo ako ng tao na never lumaki, kahit na pag hindi nakain lamon, 'di ba? May difference 'yun. Tapos sasabihin mo sa akin kasing payat ko. Pero ever since ba, fit ka? I chose to. Hindi siya ever since. Pinili ko na meron akong healthy lifestyle. And anong point yun sa buhay mo? Nag-start ako mga 26 ako eh. Dumaan ako sa depression, ang dami ko rin pinagdaanan na syempre minsan sa sobrang strong, alam mo yung gusto mo maging strong, ayoko pinapakita yung parang, yun nga, kasi parang feeling ko naman ngayon, ayoko nang pa-victim ako. Ayoko na nun, gusto ko, kung ano man yung nakikita nila, ito lang yung image or ipoprove ko na kaya. Ayoko na ng before and after, ayoko na nun. Pero minsan kasi yun talaga yung hinahanap ng mga tao kasi nga it's relatable, which is true. 'Di ba? Which is true. Ang dami kong pinagdaanan, which is hindi, syempre during that time, like you said, ngayong generation na to wala nang excuse. Dati kasi madami tayong hindi alam eh. 90s, marami tayong wala, Tama. early 20s, wala tayong alam. So nandun ako sa generation na yun. Sa parang nagkaroon ako ng endometriosis, sa mga sakit na pang babae. Tapos, ang sama ng migraine ko, yung migraine na suka level, na gapang level, na vertigo. Ang daming klaseng sakit.
Parang ako, hindi na ba matatapos to? So, ilang years siyang ganun. Sing konting kibot, problematic na ako. Konting, alam mo yung, ang hirap. Pero sa Pilipinas pa lang yung healthy lifestyle na yan. Oo, Hindi sa ba mahirap yung healthy lifestyle? Sa Pilipinas yun. Oo. Tapos yun lang. Parang ako lang on my own, parang nag-snap na ako. Ayoko na to. Kailangan ko mag-decide kasi may anak ako eh. Hindi ako pwede nakikita ng anak ko na ganito yung nangyayari sa akin. Gagayahin lang ako. 'Di ba? Ito rin yung gagawin niya. Kung ano man yung emotional well-being ko, ito rin yung makukuha niya sa akin. Kung ano yung magiging lifestyle ko, ito yung makukuha niya sa akin, which is nakuha nga niya. Alam mo yun? Ayun na. So, dun ko na-realize na hindi ako pwede maging example na hindi ko gusto para sa anak ko. So, dun ako nag-journey. Kumbaga, parang sa akin dati, parang okay na to, bahala na. Parang yung sa atin, yung may sakit, hindi, ayoko magpagamot. May ganun tayo di ba? May ganun tayo. Parang, ayoko natatakot ako sa doktor. Ayoko, gagastos ako. Tapos mag-end up, malala na pala. Dapat actionan na. Oo. Yung nanay ko, ma-action yun eh. Konting kahit wala siyang sakit. Naramdaman lang niya yung doktor, wala po kayong sakit. Pa-psych na po ba kayo? Joke. Yun po ata. Medyo ganun siya. As in, konting kibot. Gusto niya. Check agad. Totoo naman. Pag ngayon na nasa edad na ako, naisip ko, tama nga siya, no? Kasi, paano kung hindi ka pa kinuha ni Lord, gusto ka pang mag-suffer dyan, di ikaw nagdesisyon yan. Kasi may opportunity na ngayon. You have to move. You have to do it. Doon ako nag-start mag-fitness journey. Doon ako nag-start ng titingnan ko rin kung ano ba yung okay for me and what not. Tapos nung pinanganak ko yung second child ko, lumaki din ako noon. Laki ko. Parang ako, wait lang. Tapos CS pa ako. Tapos ito yung, hindi ko alam kung nakwento ko na ito. Hindi pa, parang 5 months akong bedridden kasi sobrang sensitive ng pregnancy ko. So parang, alam mo yung parang mentally nagsasuffer ka kasi yung lifestyle ko sobrang outgoing adventurous and outgoing. Tapos parang hindi, kailangan kong ayusin to, kailangan kong i-maintain kasi may alam mo yun, yung ayoko makuha ng baby ko yung nasasuffer ko inside. Tapos nung nanganak ako, as in tinrain ko yung mindset. Hindi pwede na magiging excuse na may tahi ako. Kung kailan sinabi ng doktor na pwede na akong gumalaw, kunwari, 1 taong ka bago ka pwedeng thorough na workout. So, ginawa ko, dahan-dahan, pero hindi ako tumigil. Kasi, sabi nila, pag tinigil mo yun, wala na, bibigay na yung katawan mo. So, takot na takot ako. Sabi ko, wait lang, ayokong bumigay yung katawan ko kasi late pa ng baby ko Kasi yung mga kamag-anak ko, gaya nga ng sabi nila, genetics, diba? Pero yung mga kamag-anak ko, iba kasing laki nitong table na to. Oo, diba? Parang ayoko nun. Ayoko na hindi ako makagalaw. Ayoko na pag nagsuot ako ng damit, parang di na ako makahinga. Ayoko nun. It's a decision I made for myself. Kumbaga, ang only excuse kung meron kang sakit talaga, meron kang, alam mo yun, hindi ka pwedeng kumain ng certain food, hindi ka pwedeng certain galaw. Okay, excusable yun. Pero yung sasabihin mo sa akin ngayon na, hindi kasi busy ako, hindi kasi dumating din ako dun, single mom ako, yung dami kong pinagagawa in life. Pero pinrioritize ko yung sarili ko kasi pag hindi ko siya pinrioritize, yung mga anak ko yung magsasuffer dun sa ginawa ko for myself. Yun yung palagi kong iniisip. Gusto ko, yung lalo na yung bunso ko, maabutan ko pa yung stage na hindi na nakakagalaw pa kami together. Ayoko yung parang hindi na ako hindi makatakbo, hinihingal na ako Ayoko talaga nun. As in personal, kung ano man journey ng mga tao, kanya-kanya tayong journey. But at some point, we have to take accountability dun sa mga actions natin why all these things happen to us. Ngayon na nakatira ka dito sa Canada, nakatira ka sa Pilipinas, na-experience mo lahat, yun yung journey mo. Saan mo siya, ano yung nakikita mo na parang purpose mo ngayon? Na ngayon may platform ka din, outside sa family mo? Or talagang strictly ba? No, basta family lang ako. In terms of, yung sa platform ko, ginagamit ko siya ngayon as advocacy to middle-aged women, yung mga 40s, or yung 40s, 50s. Kasi yung pinag-umpisahan talaga is nakikita ko. Kasi medyo rin ako I have a rebellious mindset. And sometimes when we say rebellious, salbahe,
Or alam mo yun, sa atin kasi parang Sa atin ganun, rebelde mo talagang, rebelde mo bata ka. Which is bata pa ako, narinig ko yun. Totoo lang, parang ako, wait lang. NPA. Oo, no permanent address. Totoo yan. Pero, so nakita ko, wait, yung rebellious pala, hindi siya going against, it's really just going against the norm na what you feel like hindi for you. It doesn't mean na masama siya. Rebellious ako dun sa norm na stagnant ka na pagdating mo ng 40. Parang expired na. Stagnant sa ang... Parang expired. Hindi, ganun nga yung common ano Oo, sa atin. sa Pilipinas kasi, kunwari sa babae, kayo, for sure, alam mo yun, parang, menopausal na yan. Wala nang asim. Yan, wala nang asim. Yan, ang ngiti si Kuis, napangiti. Yan. Maganda nga yung minum. Parang, di ba? Parang yan yung di ba? Ganun tayo dati, parang dapat naka-duster. Parang, bakit kailangan naka-duster? Para ano yun? Para sa easy access. Ay, ganun ba? Hindi ko Tsaka alam. yung age ko ngayon, yun yung age na dumating kami dito sa Canada ng parents ko. Sinasabi nila midlife. No. Kung 78 ang average, lampas na tayo sa midlife. So kung meron na lang tayong ilang dapat mas ma-motivate ka talaga na mas mag-make ng change para sa sarili mo at yung impact mo rin sa ibang tao. Kaya yun yung kailangan mindset na yun ang reality. Like good luck sa atin kung abot tayo ng 90, pero kung titingnan natin na average is kung 70s nga, oh my God. Oo nga. Tsaka ngayon, parang ikaw, maaga nagsimula. Ako noon late. Late boom. Kasi may 3 years old ako magti-3 this year. So, parang 43. Ang laki ng difference sa akin pag college na siya or something. Yeah. Ano edad ko doon? Kaya okay lang maging isip bata tayo, di ba? Yan ang ano natin. Okay lang yan. Basta kayang humabol ng katawan natin. Okay lang yun. Yun ang next na ano ko. Pero thank you very much at ang dami namin. Isang oras na pala yun. Isang oras parang kulang. So, Parang part 2. hindi, pero binibigyan namin din kung ng opportunity para sabihin kung saan ka mahahanap or ano yung mga next na gagawin mo. If interesado kayo to see more of my content, more on women's advocacy, mindset, wellness, tapos yun nga, I'm really advocating for women to, middle-aged women, nasa edad na 40s, 50s, na mag-shift ng mindset na hindi pa tayo expired, nagsisimula pa lang tayo. Yun siya. So you can see me on Instagram, it's at Miss Chinny. Tapos sa TikTok, it's Hey Mom Chinny. Yun. Thank you. Thank you. Maraming salamat po sa oportunidad na to. Medyo nakakatuwa kasi nasa Canada ako, tapos nandito ako. Mas maraming beses ka pa maririnig dito. Gusto ko yun. Wait, where do I sign up? Ayun, so thank you very much at syempre sana patuloy niyong suportahan yung mga ibang shows din natin dito sa Filipino TV at magkita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.